Guys, ayan, magandang buhay po sa inyo lahat. Ayan, naka-record tayo. Magandang buhay sa ating mga partners dyan. Okay lang po ba na palakpakan natin yung napakaganda at napaka-energetic natin na host, si Ma'am Jelona Aganan. Ayan, okay lang po ba na bigyan natin ng million sa virtual club? Ayan. Yan. So, syempre, ano tayo sa soundcheck tayo, soundcheck kasi tayo para sa mas klaro tayo bago tayo mag-start, no? Pagka-type naman ng blessings kung ako ay loud and clear. Yan, type blessings kung ako ay naririnig, yan, nakikita at inyong nararamdaman. Yan, sige, sige, sige. Type blessings, type blessings. Yun, thank you so much, Ma'am Jolieta Sakoma. Lang ah. Yan, thank you so much, Ma'am Caroline, Sir Wilfrido, Madam Domigna, yan, dami. Ganda sa mata kasi, di ba, ganito dapat yung umulan ng blessings. Ito yung gusto ko eh. Yung kaka-start pa lang, kumbaga, umuulan na ng blessings. Yan. By the way, are you ready, guys? Ready ka na ba? Yan, first time to natin na pag-uusapan yung topic and then right now. First time tong i-training din. And maybe sa inyo, most of you right now, first time nito mapakinggan kasi di naman ito madalas na papakinggan. Di siya usual na tinatopic. Yan. But anyway, yung mga nakaraan nga kasi may mga partners tayo na mga OFWs na ginagawa na rin to kung ano yung topic and right now ginagawa din nila and so far nagkakaroon sila ng result. Yung iba nakakapagpa-enroll na, yung iba naman ay kumikita, yung iba nakakapag-direct na dahil sa sistema na to. Yan. And syempre okay lang ba malaman sino dito yung mga ah, member na, full-timer ka man or part-timer na meron kang laptop na hawak ngayon. Yan. Sige, kung meron kang laptop na hawak right now, or may laptop ka sa bahay nyo, kindly type laptop. Yan, type mo sa comment section. Kung may laptop ka, type mo laptop. Kung hindi man sa'yo yan, at least meron kang laptop dyan na pwede mong magamit, pwede mong mahiram. Let's say, sa anak mo ba, sa pamangkin mo, di ba? Basta kasama mo, may laptop na kasama mo. Sige, diba ni Ma'am Julieta, laptop. Ma'am Marcel, laptop. Yan. Sige, sige. Gusto ko na mag-type yung merong mga laptop, ha? Yan yung meron. So mga walang laptop naman, don't worry. Okay? Magkakaroon din kayo, ha? Sige, yung type mo muna. Ang dami, guys. 'Di ba? So, ano talaga, kumbaga, Chromebook lang po meron yes, pwede sa Chromebook, no? Norberto. Sa akin, Mary Jane, meron din siya. Sino pa? Sino pa? Marami tayong ibig sabihin, marami tayong mga part-timers na meron silang mga laptop. Ibig sabihin, pwede nilang gawin tong ituturo natin right now talaga sa kanila. Yan. Yung iba may mga laptop, matagal lang may laptop yan, hindi lang nagagamit kasi hindi natuturuan yan. Chromebook, pwede po sa Chromebook. Yan, parang laptop lang din po yan eh, no? Yan, sige, sige, yun lang ba yung may mga laptop? Full-timer. Yung mga full-timer dyan, mga walang laptop ba yan? Ayan, sige. Kasi yung topic po natin right now, guys, Facebook advertising. Yung Facebook advertising po, honestly, guys, yun po yung dahilan, okay? Let's say, isa sa mga dahilan kung bakit po marami sa amin talagang pag sinabing direct, okay? Hindi po talaga hindi talaga nasisiro sa direct. Pag sinabing get 3, hindi nawawala sa get 3, laging maraming direct, yun po yung dahilan. Laging maraming mga enrollees dahil po sa Facebook advertising. Kung wala ka naman laptop ngayon, it's okay. Okay lang, makinig ka rin. Kasi bakit? Yun yung magiging isa sa mga pwedeng advantage sa'yo. Kasi wala ka pang laptop, marunong ka na mag-advertise, marunong ka na mag-set up ng Facebook ads. Di ba? Di ba mas maganda yun? Di ba? Kasi next time, yan na natin yan, ipa-project natin yan. Kaya kung medyo alam mo yun, right now, sa FW or may trabaho ka, medyo nakaluwag-luwag ka ng konti, pwede mong next time, i-project mo yung magkaroon ka ng laptop kasi kung committed ka na sa negosyo natin, kung seryoso ka na, pwede mong gawin yon. Okay? Pero kung medyo gipit pa konti, di ba? Di bale. Di ba? At least pag magkaroon ka ng lugar, pwede kang bumili ng laptop mo para at least na magawa mo yung business natin. Ang dami natin, guys, 120 participants and actually, mabilis lang yung Zoom natin right now. Napakabilis lang ito kasi mag-set up lang ako ng ads. Sundan nyo lang. Tama. Siguro mga 15 minutes lang to siya. 15 to 20 minutes. Sobrang bilis lang nito. Pero di bali, naka-records naman to. So pag hindi nyo masyado masundan, may mga laptop natin na partners dyan. Pwede nyo itong panoorin sa YouTube natin. By the way guys, meron tayong YouTube channel UR Online System.
lahat po ng mga training natin nung previously, okay, yung mga training natin last week. So naka-records po yun lahat and then naka-upload po yun doon sa YouTube channel natin sa UR Online System. So guys, alam nyo na kung gusto nyo i-review yung mga trainings natin, punta kayo sa YouTube, search nyo yung UR Online System o di kaya doon sa page mismo ng UR Online System, may nakalagay po doon na link ng YouTube natin. So pwede nyo pong i-review. And at the same time, yung training na to, pwede nyo pong panoorin ulit doon. Yan. And syempre guys, I know, hindi na ako magpapakilala siguro, no? Pero may mga bago, no? Nakita mo namin mga bago. By the way, guys, tama po yung sabi ng host natin kanina. My name is Carlo Matos. I'm a former factory worker, a senior high school graduate, and a Millionaires Club member ng AJG and top 500, top 300 to be exact. Tama po yun. And yun na guys, tuturo ko sa inyo kung paano. Kasi kami pag umahataw kami, okay? Pag umahataw kami, since nalalaman na namin na merong technology, masistima na yung instead na yung trabaho mo or yung hataw mo ng isang linggo, okay, kung magmamanual ka ha, kung gagawin mo organic or magmamanual ka na hataw, yung trabaho mo na pang isang linggo na trabaho or pang isang linggo na hataw mo sa negosyo natin, yung magpo-prospecting ka, mag-add friend ka, di ba? Or gagawa ka ng reels or ano ka, magsisending script ka sa mga friend mo, yung pang isang linggo mong hataw, pwede nating tumbasan ng isang araw lang na hataw. Yan, kapag ginawa natin yung Facebook advertising. Okay nga lang, sa Facebook advertising, hindi siya libre guys. Di ba? Sabihan ko na, tapatin ko na kayo sa umpisa pa lang, hindi po siya libre. Which is normal sa negosyo, di ba? Nasa business tayo. Normal sa business na maglabas tayo ng pera para sa marketing kasi yun naman yung, di ba? Kung maglabas ka naman ng pera para ang ano naman magiging bunga naman na magpapasok sa'yo ng mas maraming pera, di ba? So mas gugustuhin ko pa rin yun. Okay, but anyway guys, mag-share ako ng screen para at least na makapag tuloy-tuloy tayo. Paano ba to? Kailang ha? Kasi medyo first time ko din itong gagawin, so screen tayo, screen. Okay, screen. Kita ba yung ano natin dyan? Nakita ba yung tawag nito? Nakita na ba? Nakita na ba yung ano natin? Natin nag-loading. Yan, nakita na. Ayan. Ah, kita na guys, na nagano ba? Hindi ba nag-lag diyan sa ano? Sumunod ba? Sumunod ba? Pagka-type naman ng yes kung gumagalaw yung ano natin. Sige, sige, type naman ng yes. Ayan, ayan, gumagalaw na siya. Yan. So assuming ha, okay, ngayon, mabilis lang to, assuming na may laptop ka. Okay, assuming na may laptop ka, paano mag-set up Sir Carlo ng ano, paano mag-set up ng advertise? Matagal na akong gusto mag-ads, kaso hanggang ngayon, di pa rin ako nakapag-ads, na mano-mano pa rin ako kasi hindi ko alam paano mag-set up ngayon, paano mag-set up. So assuming na yung Facebook account mo nakalagin na yan, okay? Actually nasa page ako, pero parehas lang to, nasa page ka man o sa Facebook account mo na sa Facebook, then nakalagin na yan sa laptop mo. Ngayon ang una mong gagawin ay nakikita naman siguro yung ano natin, yung yan, nakikita naman no? Yan. So pinakauna mong gagawin ito, pipindutin natin to. Ito guys. Yan, nasa home tayo, nasa home. Home ka ng Facebook natin, Facebook page. Yan. So pipindutin lang natin tong makikita nyo dyan. Ayan to. Pwede nyo i-zoom yan. Ito to, ginagalaw ko sa cursor. Ayan. Tapos, click lang natin yan. Yun yung pinakauna. Guys, sa mga may mga laptops na dyan, mga OFW partners, ito po yung ano natin. Ito po yung step by step paano tayo mag-set up ng ads. Tapos, pag na-click na po natin yon, hanapin lang po natin itong ad. Ito po, ito. Itong tinuturo ko po, itong ads. Yan, ad lang siya, ad. Pipindutin lang po natin yung ad. Yan, so maglo-loading po yan kasi pupunta po yan sa Ads Manager. Okay, yan, sige ha. Yan, wait natin ng konti. Loading siya. Pero kung may laptop ka na right now, pwede mo akong sabayan ha. Kung may laptop ka na, kung meron ka ng mga part-timers, kasi most of full-timers naman, mostly sa mga full-timers, mga marunong na mag-set up, mga magagaling na mag-set up yung mga yan. So mga part-time ha, mga part-timer, kung meron kang laptop right now, pwede mo akong sabayan, pwede mong gayahin step by step para na makapag-set up ka din ng ads. Okay? Yan. May mga laptop, sa mga walang laptop, panood-nood mo na para at least pag nagkaroon ka ng laptop, marunong ka na. 'Di ba? Ayan, so nakita pa ba yung ano natin yan? Lumabas siya, so inex ko lang yan. Nakapula to.
Ibig sabihin na nag-read dito, wala siyang pera. 'Di ba? Yung ads natin, walang laman na pera. Bakit, Sir Carlo? Bakit kailangan ba namin lagyan ng pera yung ads? 'Di ba? Yan. So bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko lang ipaintindi muna sa inyo kung ano bang ibig sabihin ng Facebook advertising. Ang Facebook advertising po, yun po yung tinatawag na paid ads. Kumbaga, nagbabayad tayo noon. Kanino magbabayad, Sir Carlo? Kanino mapunta yung pera? Sa inyo ba? Sa company ba natin? Sa AGG ba mapunta yung pera? Hindi po. Okay, yung pera po na ipambabayad natin sa Facebook ads, mapunta po yan kay Facebook. Alright? So kasi yung Facebook ads kasi may bayad siya. Yung mga videos natin, isingit po yun doon sa mga video ng mga vlogger. Kaya meron kayong mga minsan nanonood kayo ng vlogs, nanonood kayo ng mga videos, 'di ba? Nag-i-scroll kayo, tapos merong mga sumisingit na ads, yung mga advertising, yun po yung tinatawag na mga Facebook ads, may bayad po siya. Okay, so ibig sabihin po, tayo magbabayad dahil kay Facebook. Ano naman yung kapalit? Ang kapalit nun, hindi ka na maghahanap ng prospect, hindi ka na maghahanap ng customer, hindi ka na maghahanap ng clients. Si Facebook na yung magbibigay sa'yo. Okay? Marami na lang mga lalapit sa na clients, mga magahaw, tapos i-access mo na lang at least hindi na kayo naghahanap ng clients. Ngayon, pag-click niyo yung kanina, pag makarating na kayo dito sa Ads Manager nyo, okay, mag-set up tayo ng bago, create tayo ng bago. Huwag nyo lang itong pansinin, itong sa taas, i-explain natin yan, ayan. So mag-create tayo ng bagong ads, create tayo ng bagong campaign. Pilitin natin to, itong create. Tapos guys, mga partners, pag ito yung una lalabas, pag ito yung lalabas, na una, ayan, makikita nyo dyan, merong awareness, may traffic, may engagement, may leads, ad promotion, thus may sales. Alright? So yung pipiliin po natin lagi dyan, palagi po yan ha, piliin po natin lagi ito yung engagement. Yan, ito yung engagement kasi so ito po yung recommended sa messaging. Yan, ito yung engagement. So continue natin, pag na-click natin yung engagement, then wait na natin, nag-loading siya. Ayan, pwede nyo sabayan guys, pwede nyo sabayan sa mga pag may lalabas na ganito, pindutin na natin itong okay. Alright? Ngayon, sa pinakaunang page, yung pinakauna natin gagawin, ito meron nakalagay dito na ano, campaign name. Yan, kung makikita nyo, campaign name. Oh. Yan, may nakalagay dyan, campaign name. Ibig sabihin po, dito mo ipalitan o dito mo ilalagay kung ano yung gusto mo maging pangalan ng ads mo. Di ba? So, halimbawa, pangalan natin dito ng powerful. Di ba? Pangalan natin ng ano, ng powerful ads. Okay? Powerful ads Middle East. O, East na lang ilagay natin, East. Alright? So, kung makikita nyo, ang campaign name ko dyan is Powerful Ads East. So, i-copy lang natin yan. I-copy lang natin kasi yun din yung ilagay natin sa next page. Ayan. Tapos guys, ito na-discover ko lang including na mga full-timer, na-discover ko lang mas maganda gamitin dito yung campaign budget. Kasi pagdating sa budget, kung makikita nyo, pag-scroll nyo lang ng konti, meron nakalagay dyan na budget. Yan. Tapos yung advantage, always use advantage na ngayon compared dun sa manual. Kasi mas maganda na yung performance ngayon ng advantage na ads to compare dun sa manual setup. Kaya yung sa pagdating sa budget, yung piliin nyo, mas maganda, okay, kasi parehas pinasubukan ng mga nakaraan, pinag-experimentuhan ko. Then mas maganda yung result pag campaign budget. Yan, kasi yung campaign budget kasi yun yung advantage campaign. Tapos daily budget, sa daily budget naman nakalagay diyan 2-4, baguhin natin yan, ayan, lagyan natin ng konti. So baguhin na natin yan. Usually pag Middle East yung target natin, pag mga bansa sa Middle East, mga 1,000 lang yung daily budget natin diyan. Pag sa Middle East yung target natin, ayan. So yung example natin na ads right now sa Middle East na mga bansa sa Middle East yung i-target natin. So sa first page guys, dalawa lang yung babaguhin natin. Yung campaign name at the same time yung budget. Yung campaign, pangalan, tapos yung piliin nyo dito sa budget strategy, piliin nyo yung campaign budget. Pagkatapos yung kung magkano per day yung ilagay mo. Okay, lagyan natin ng 1,000 per day. Then after mo malagyan yan, i-next na natin para sa pangalawa na page. Pangalawang ad set na yan. So, una naman natin gagawin dito, itong ad set name. Ito. So, i-paste natin dito kung ano yung name na nilagay natin kanina. Okay? So, medyo mabilis tayo sa mga hindi makakasunod. Ano nyo na lang, panuorin nyo yung records natin, guys, no? Para at least na masundan nyo din. Pero, I think masundan nyo naman to, lalo na kung ginagawa nyo rin sabay-kasabay right now.
Yan, so una natin ginawa sa pangalawang page natin, pangalawa natin, pinalitan natin ng name, kagaya lang din dun sa umpisa. Tapos ito yung page. Kung marami kayong pages, tapos mamimili kayo kung anong page, pwede nyo ipindutin tong edit. Yan, so sa akin kasi, isa lang na page to. So ito yung ginamit ko, ito yung page na to. Yan. Tapos, okay, click natin. Yan, so ganyan yung page natin. Nakita ba, screen natin, kita naman, no? Pwede nyo namang i-zoom yan, guys, pag medyo maliit. Yan, ganun yun na lang. Yan. So, page na ginamit ko, Carlo Matos 3.0. Ito yung page natin. Pagkatapos, ibaba natin ng ibaba. Hanapin natin dito yung ano yung target audience ito. So dito tayo sa audience, sa pangalawa natin na page guys, ito sa audience tayo, baba ka dito sa audience. Tapos ito may nakalagay dito na locations. Ayan, as you can see guys, merong locations diyan. Yan yung i-edit natin kasi nga yung i-market natin, yung i-target natin is mga bansa sa Middle East. So search natin dito yung Saudi. I-search natin dito yung Saudi. Yan, pinutin natin yung Saudi. Ito, kung makikita nyo, Saudi Arabia. Sa mga taga-Saudi, mas maganda gawin nyo din to sa mga taga-Middle East, no? Then guys, pag nakalagay na kayo ng isang bansa, i-X nyo na itong Philippines. Yan, itong Philippines, i-X nyo na to. Kasi yung target naman natin is yung mga taga-Middle East, so i-X mo natin yung Philippines. Yan, so isa pa lang ang nakalagay dyan, Saudi. Ang pinaka-the best na bilang or numbers ng bansa na ilagay sa isang ad set is at least apat na bansa sa isang ads. So, ano pa yung ibang bansa sa Middle East? Saudi, Kuwait. Ayan, search natin dyan, Kuwait. Ayan, search natin Kuwait. Saan ba yun? Ito. Lagay natin yung Kuwait dyan. So, as you can see guys, meron na tayong dalawang bansa dyan. Meron na tayong Kuwait tsaka Saudi. Yan. Tapos ano pa yung nasa Middle East? Qatar. Lagay natin yung Qatar kasi marami din mga taga-Qatar. Meron mga taga-Qatar dito. Ang dami mga taga-Qatar dito eh. May mga business partner tayo sa Qatar. Ayan. So makikita nyo guys, tatlo na yan. Ayan. Sa location natin, meron tayong Kuwait, meron tayong Qatar, at meron tayong Saudi. So ang huwag natin kalimutan, yung United Arab or UAE. Yan, United Arab of Emirates. Ito sa UAE kasi guys, marami din dito mga OFW. Diba? Support natin, Emirates. Search natin yun. Saan ba yun? Ito yan. United Arab Emirates, nandiyan yung mga taga Dubai. Yan, click natin yan. Yan, kung makikita nyo guys, apat na bansa na yung ano natin, ayan. I-zoom natin para at least na ano. So, sa locations natin, ang advertise natin, meron tayong Kuwait, meron tayong Qatar, meron tayong Saudi, and United Arab Emirates or UAE. Yan. So, yan. After natin malagay, at least apat lang guys. I do suggest apat lang. Kung mag-Middle East kayo, apat. Kung mag-Asia naman, at least apat lang din. Ay, huwag masyadong maraming bansa na aabot ng 7, 6, 'di ba? Kasi yung budget ng ads nyo nahahati-hati eh. Hindi siya masyadong nakakapag-perform ng maganda. Kasi marami na masyadong bansa yung naghahati-hati. So, pinaka-the best, at least apat. Alright. Ngayon, pagbaba nyo ng konti, meron ditong show more controls. Pinutin natin yung show more controls kasi dito natin ilagay kung yung age limit, yan, minimum age. So, click natin yung minimum age na nakalagay kasi dito, default is 18. So, i-adjust lang natin yan. Gawin natin 22. Diba? So, mga FW naman usually, diba? Mga 22 years old pataas na pag mga FWs na. Diba? Guys, magiging advantage nito no pag OFW ka right now tapos naggawa ka ng ads, magiging advantage mo to kasi makaka-relate yung prospect mo sa'yo. Okay, mas mabilis ka makakapagpasali kasi parehas kayong OFW. So lagay natin sa age, yung recommendable at least 22 years old yung minimum pataas. Yun po yung recommended. Then yung language naman i-edit natin kasi nakalagay diyan all language na nakalagay diyan. So ang kailangan natin gawin, pinutin natin yung edit, yung parang lapis. Yan, so language, search natin dito yung language, Filipino. Ayan, search natin yung Filipino, lagyan natin yung Filipino. Tapos, Cebuano. Ibig sabihin, pag nilagyan natin na language, Filipino tsaka Cebuano, tapos yung bansa,
yung mga nasa Middle East, tapos yung age 22 years old pataas. Ibig sabihin po guys, yung makakita ng mga ads, yung makakita ng ads mo, sila yung mga Pilipino or mga Cebuano na andoon sa Middle East, andoon sa Saudi, andoon sa UAE, sa Qatar, sa Kuwait. Sila yung mga makakita ng ads mo, ng video sa ads mo. Sila yung magiging market. Okay? Kaya importante na ilagay natin yung language na Pilipino tsaka Cebuano para natin specific. Doon lang ipapakita mismo yung ads mo, hindi siya ikakalat kung saan-saan. Okay, pag nalagay natin yung language, proceed na natin yan. Yan. So, okay na yun. Language, ang pinaka-last nyo na babaguhin din yung language. Sa pangalawang page ha, babaguhin nyo yung language, yung edad, tapos yung bansa, kung saan bansa nyo gustong ipakita. Yan. Tapos yung page, kung anong page yung gusto nyo gamitin. Dito yung page. Then, pag malagay niya, pag ma-okay na yan, next na natin. Pindutin natin yung next. Napaka-ano lang yan, napaka-bilis lang yan. Tapos, pa sa pangatlo ulit, ito yung last na pages na to. Add name. I-paste natin ulit dito yung kagaya na pangalan nung nilagay natin sa dalawa. Powerful Ads Mids. Yan. Ads is. Yan. Powerful Ads is. Yun yung title natin sa ads natin. Yan. So, scroll mo lang. After mo malagay ng pangalan sa pangatlong page, scroll mo lang konti. Tapos ito guys sa ad setup, makikita nyo dito ad setup. Yan, yan nakita ba? Malaki ba dyan? Ad setup. Tapos ang nakalagay dito sa baba, create ad. So ang gagawin nyo, pinaka-recommended din, okay? Pindutin nyo yung create ad, tapos piliin nyo yung use existing post. Yan, yun yung magandang gamitin, use existing post compare doon sa create ad. Ngayon, pag napalitan mo na yung create ad into use existing post, mag-scroll ka lang pababa ng konti. Yan. Okay. Yan, scroll mo na lang konti sa baba, tapos may nakalagay dito, change post. Pwede mong i-change yung post mo or mamimili ka ng mga post mo. Pinutin mo yung change post, ito mamimili ka. Meron ka makikita dito mga post mo. Ito yung mga nakapost sa Facebook page mo, tapos pwede kang mamili dyan. Kagaya sa akin, yung makikita nyo, meron akong video dito, calling to all professional. Pwede nga nang piliin ko. Ito rin isa, nurse 14 years, nag-resign. Bakit kaya? Ayan, video po yan, yung in-interview natin yung post natin, si Ma'am Gilona. Kasi isa po siyang nurse na nag-resign. Tapos ginawa tong business natin, tapos kumita ng malaki. So may video kami noon. Yan, so pinost ko rin siya sa page natin. So pwede yan ang piliin ko. Basta napakarami. Ito yung video namin ni Madam Ajima nung nag-for good siya. Pero yung piliin natin, ito yung piliin natin. Ito. Itong video na to, try mong silipin ito. Isa yan sa mga video na ginawa natin. So yan yung pipiliin ko as of now. Tapos i-continue lang natin. Basta may mamimili ka lang dapat. Bago ka mag-set up ng ads, of course, bago mo to gawin, make it sure na meron ka ng video na nakapost doon sa page mo. Dapat may video ka na nakapost sa Facebook page mo na pang-advertise para yun yung ibobost natin, yun yung gagawin nating ads. Okay? Pag nakapili ka na ng video, yan, ganun mo lang. Pag nakapili ka na ng video, tapos scroll mo na lang konti, i-double check mo to dito sa ano. Okay, teka lang, X ko lang. I-double check mo to dito sa call action. Call to action dapat nakalagay yung send message ha. Huwag mong kakalimutan, dapat yung send message yan yung lagi nakalagay dyan sa call to action. Pagkatapos, scroll mo na ng konti. Hanapin mo yung chat builder. Okay, pag nahanap mo na yung chat builder, ano mo to, i-edit mo yung chat builder kasi ito yung mga templates ng chats. Pag ano ba, pag may nag-click sa'yo, pag may nag-inquire, ano yung magiging unang bungan. So, pipindutin mo yung edit. Hanapin mo yung chat builder, pindutin mo yung edit. Ayan. So, kung makikita nyo dito, ang default dito, makikita nyo, Hi Matos, please let us know how we can help you. Okay, so ngayon, pwede mo siyang palitan. Ayan, pwede mo siyang palitan ng ganito. Di ba nakalagay, Hi Matos, ayan. Pwede mong lagyan ng ganito. Gusto mo din bang malaman? Gusto mo din bang malaman yung negosyo namin? Pwede natin siyang ipalit sa script ng unang bungad pag may nag-click. Pag may nag-click sa ads mo. Yan. Tapos question mark. Yan. So, pinalitan natin yung kanina, yung English. Pinalitan natin kasi pag English kasi, pag hindi nyo palitan, marami kasi doon yung iba, hindi na sila nagre-reply kasi alam niyo na, English, yung iba naman na medyo hindi naman ano sa English, so hindi sila nagiging nawawala yung interest nila. Kaya dapat palitan nyo ng Tagalog, mas maganda.
Okay, so ganito ba, para pag-click nila, nakalagay doon kung anong pangalan, di ba? Halimbawa, nag-inquire si Ma'am ano, nag-inquire si Ma'am Asnera. Halimbawa, nag-inquire si Ma'am Asnera, nag-click siya sa ads ko. So, ang unang matatanggap niya na message, Hi Asnera, yan, Hi Asnera, gusto mo din ba malaman yung negosyo namin? So, yun yung unang matatanggap niya na message pag nag-click siya sa ads ko. Ngayon, meron siyang button sa baba, and kung may kakita niyo, meron tatlong questions dito sa baba. Tatlo yan, pero ang ititira natin dyan is isa lang. Okay, isa lang yung ititira natin. So, ang ibig sabihin po noon, i-X natin yung dalawa, i-delete natin yung dalawa. Paano i-delete yan? I-click lang natin yung X. Yan, i-click lang natin yung X para ma-delete yan. Tapos, isa na lang yung natira. Isa lang yung itira natin. So, kung makikita nyo, ang default din dito, ang nakalagay dito, kailangan din natin itong i-edit ha. Kasi ang nakalagay dyan, saang lugar pwede bumili. Diba? So, i-erase natin yan, i-edit natin, i-connect natin doon sa unang bungad na gusto mo din ba malaman yung negosyo namin. Yan. So, i-connect natin paano po. Lagay natin sa question. Kasi ito yung button na makikita nila pag nag-inquire sila sa ads mo. Pag nag-click sila sa ads mo, ito yung makikita nila. Okay, so paano po? Para tapos pag-click nila sa paano po, doon mo na re-replyan. So, yun yung ilagay natin, paano po. Tapos, may nakalagay dito sa baba, i-scroll nyo ng konti. Pag na-edit nyo na, sa baba, may nakalagay ditong follow-up message. Ngayon, i-off nyo lang tong follow-up message guys kasi minsan, hindi siya nagiging maayos. Nagluloko siya minsan, di ba? So, ganun nga, nagluloko, di ba? So, i-off natin kasi nagluloko yan eh. Di ba? So, off natin. Dapat naka-off yan ha. Yan. So makikita nyo dito, nakalagay dito, nakikita nyo sa nakikita nyo yung ano natin, ito. Hi Matos, gusto mo din bang malaman yung negosyo namin? Tapos yung button is paano. So pag nag-click sila ng paano, doon na natin papasahan na script natin yung link natin. Pag okay na yan, pag na-edit na yan, pinutin natin yung save. Yan, pagtapos, yan, na-save na natin guys. Okay, na-save na yon. Since na okay na, may video na, nakikita nyo may video na ako dito sa ads. Ayan, yung campaign score natin, 100%. Yung campaign score natin, since na gumagamit na ng recommended setup, yung advantage campaign, so mas maganda siya. Yung campaign score is 100%. Ayan, so makikita nyo guys, nakikita okay na yung text natin, may video na tayo, tapos yung name natin okay na. Tapos, after nyan, ganito na. Publish na natin yan. Diba? Publish. Pinutin natin yung publish. So, antayin natin ng konti. Ayan. View details. View natin yung details. Kung okay ba siya. Yan. So, makikita nyo yung ano, complete na. Alright. So, refresh na natin guys. Pag na-publish na natin, mag-in-review yan. Hindi pa agad-agad yan mag-ano. Hindi pa yan agad-agad mag-run. Mag-in-review mo na yan. Tapos, pag mag-active na yan, dun pa yan mag-run. Tapos, sa situation ko right now, hindi nyo siya makikita na in review ang nakalagay since na yung ano natin, yung ads manager natin is wala siyang laman na pera. Okay? Hindi ako makapag-advance right now kasi walang signal yung ano natin, walang signal yung SIM card natin. So, mapakita ko sa inyo paano mag-advance. Okay? By the way guys, ano tawag nito? Importante sa ads ha, hindi tayo para makapag-advance ka, makakapag-run ka ng ano, makapag-run ka ng ads mo. Importante na meron kang tawag nito, meron kang Pimaya. Okay, importante na meron kang Pimaya ha kasi wala na to sa GCash. Before kasi pwede yung GCash tapos ngayon hindi na pwede yung GCash, Pimaya na. Yan, tapos yan, naglo-loading lang siya, so wait natin ng konti. Yan, nag-loading pa siya. Tapos papakita ko sa inyo paano mag-advance para at least magkaroon kayo ng idea. Basta pag may laptop kayo, tapos kung wala kayong Pimaya ngayon, tapos gusto niyo mag-ads, okay, dapat mag-install muna kayo ng Pimaya, i-verify niyo yung Pimaya niyo, tapos kasi yun yung magiging payment method natin sa advertise natin. Yan, kung nakikita niyo nakalagay payment error, ibig sabihin kailangan natin magbayad. Yan, wala na siyang pera daw. Yan, naglo-loading pa yung ano natin, hindi siya sumusunod agad. Okay na ba yung slides natin na yan? Okay ba? Sumusunod ba siya? Yan, medyo delay lang ng konti, no? Ngayon, paano naman magbayad, guys? Ito lang, oh. Ay, kung nakikita niyo yung cursor dito sa gilid, hanapin na natin dito sa baba itong parang sobre. Tapos, nakalagay dyan, billing and payments. I-click natin yung billing and payments. Diyan tayo magbabayad. Direct tayo magbabayad kay Facebook, ha? Kaya, yung mga vlogger, yung mga sinasahod ng mga vlogger, bakit yung mga vlogger kumikita ng pera, anong kapasahod niyan? Tayo, mga negosyante, yung mga negosyante na nagraraan ng ads. So yun yung nagpapasahod sa mga vlogger, bakit sila kumikita?
Yan. So, pinindot ko yung billing para makita nyo pa paano maglagay ng pera. Dito lang din, maglagay kayo ng pera. Minsan kasi sa cellphone kasi minsan hindi na makapaglagay. So, para sure, laptop tayo. Okay? Yan. Tapos pagdating nyo dito sa billing, ganito yung makikita nyo, naglo-loading siya. Normal yun. Di ba? Yan, wait lang natin ng konti ha. Mahina yung signal sa hotel na to ha. Ayan, naglo-loading lang siya, no? Antayin natin ng konti. Mahina yung wifi nila. Okay, wait natin. Ayan. Lumabas na, lumabas na. Yan, so kung nakikita nyo guys, may nakalagay dyan, no? Nakikita nyo, available funds, 00. 00 yung available funds na dyan. Tapos, pinutin na natin yung add funds. Pag maglagay ka ng pera, para mag-run yung ads mo, kailangan may pera yung ano mo, yung ads manager mo. Yan, nakalagay yung Maya. Di ba? May nakalagay yan, debit card or Maya. So, dapat Maya yung pinutin natin since na Maya yung gamit natin. Tapos, dapat i-edit nyo to ha. Ang nakalagay kasi yan, 35,000 o. Baka ito yung i-continue nyo. Maubos yung laman ng Pimaya nyo. Di ba? Baka makapag-advance ka, hindi mo na malayan. 35,000 yung nakalagay doon, hindi mo binago. Dapat maging mindful ka. Tingnan mo, baka may laman yung malaking laman yung Pimaya mo. Nag-advance lahat, isang lagayan lang, 35,000. Di ba? Isa lang yung nag-message. Nangiyak-iyak ka talaga nun. Lagay lang natin dyan, 100. Okay, lagay natin ng 100. Tapos, pag nilagay mo na yung 100, i-edit nyo lagi yan. Tingnan nyo lagi kung magkano yung gusto nyo ilagay, ha? Kasi minsan malaki yung sinasuggest sa Facebook eh. Pag nagkamali ka, malaki daw, malaking ano din yan, malaking pera sa kanya. Tapos pinutin mo yung next. Click mo lang yung next after mo malagay kung magkano yung gusto mong ilagay na pera. Pinutin mo lang yung next. Yan. So naglo-loading ulit siya. Si ano yun? Pinaprocess niya pa. Yan. Tapos open Maya. Automatic na to guys. Pag inopen yung Maya, ano siya, kumbaga need niya ng OTP. Yan. Yung number nyo. Kung hindi pa nakasave dito yung number nyo, type nyo dito yung number nyo. Yan. Type nyo dito yung number, cellphone number nyo, yung ginagamit nyo sa Pimaya nyo. Type nyo yan. Tapos yung password nyo sa Pimaya, ilagay nyo din yung password nyo sa Pimaya, tapos login. Pag pindot nyo sa login, pag nalagay nyo yung number mo tsaka yung password mo, login mo. Yan, magte-text yung, makaka-receive ka ng OTP sa Pimaya mo, lagay mo lang dito. Kung ano yung OTP. Alam mo, lagay mo na number dyan. Anong OTP? Yan. Sulatan mo lang dyan. Kagaya nga nasabi ko, wala akong signal dito, walang signal yung SIM card ko, so hindi ako makareceive ng OTP. Pero at least alam niyo na kung paano gawin, no? At least alam niyo na kung paano gawin yung pag-advance, okay? Ganun lang gawin yung pag-advance. Sa business suit naman guys, mabilis na lang. Dapat ha, pag nag-ads ka, dapat may business suit ka rin. Yung business suit naman, hindi naman siya required na dapat nasa laptop kasi pwede naman sa cellphone yun. Mas mabilis mag-reply sa cellphone. Basta meron kang ano sa cellphone. Pakita ko na lang example ng conversation ha, para at least magkaroon ka ng idea, no? Sample na lang, pakita ko na lang dito saglit, no? Ayan, ito yung unang script ko. Ayan, kung makikita nyo guys, oh. Ayan, nag-inquire siya. Ayan. Hi, Kaskas. Yan. Gusto mo din ba makapag-negosyo part-time? Nagtanong siya, paano po? So, pinasahan ko ng video. Ito po yung video presentation. Tapusin mo pong panoorin. Click the link. Ayan. Tapos ito yung video panoorin niya. Then, pinalo-upan ko po siya ng message dyan. Balikan mo po ako after mo panood yan para ma-assist kita habang may promo pa. Ayan. Tapos after mga 30 minutes, follow up mo. Kamusta ka bayan? Napanood mo na ba yung video? Ayan. Kailangan mo siyang i-follow up kasi minsan busy sila eh. So hindi nila, kumbaga kahit napanood din nila, makalimutan nila mag-message sa'yo ulit. So kailangan mo siyang i-follow up. Tapos pasahan mo na rin ng mga picture ng mga kumikita. Okay, yung mga kumikita natin, pinopost naman yan eh. O pwede ka manghingi sa coach mo. Tapos nag-reply siya. Wala pa, hindi niya pa daw napanood, nasa work pa, later daw. So, ganun siya, ganun yung example ng ano. Ito, hindi na ako naghanap ng prospect, kaya para sa mga OFWs yan, ang problema lagi. Coach, sir, apply. Wala na akong ma-refer eh, wala na akong prospect eh. Ito yung gawin nyo. Dahil ito yung gawin nyo, aralin nyo yung Facebook ads, gawin nyo yung Facebook ads. Kung wala kayong laptop, magpa-sit up kayo sa apply nyo. Basta kayo kayo mag-finance, kayo maglagay ng pera, kayo magbigay ng budget para sa Facebook ads. Then kayo din kayo din mag-reply, kayo mag-assess para matuto kayo. Eh, dapat may sipag din. Sabi ko nga, yung negosyo natin na to, pwede ka naman kumita talaga ng malaki. Trabahuin talaga natin. Okay? Kasi ang maganda kasi yan, pag ikaw mismo yung gagawa, ikaw yung magre-reply sa mga naghaw, ikaw yung matututo. Ikaw yung gagaling.
Pag natuto ka, pag gumaling ka, hindi na mawawala sa yun. Kahit saan ka mapadpad, magaling ka na. Okay, yun yung magbibigay sa iyo ng pera, ng income, yung skills na magkakaroon ka. So yun lang guys, hopefully, nasundan nyo, napakabilis nga lang nito, napakabilis lang ng ano natin, napakabilis lang training natin. But di bale, meron naman tayong tawag nito, meron naman tayong record. So pwede nyo siyang panoorin sa record. And para at least masundan nyo kung paano siya gawin step by step. So para at least na ma-apply nyo yung ads. Kung sa mga nag-sit up kanina, sa mga sumabay, yan. Willing po ako, kaso mabilis po. Okay lang po partner, medyo mabilis yung partner, okay lang po kasi naka-record po yun sa YouTube natin. Sabi ko nga sa'yo, after ng Zoom na to, pwede mo siyang gawin. Okay? Pasid na lang ng video. Sa mga gustong sundan, sa mga hindi masyadong sundan yung training natin, pero gusto nilang gawin, gusto silang makasit up ng ads, after ng training nito, maya-maya konti, ma-upload ito sa YouTube natin, sa UR Online System. Pwede kang pumunta sa YouTube, i-search mo lang yung UR Online System, tapos nandun na yung mga training. Nandoon yung title ng training natin. Halimbawa, itong training natin right now, Facebook ads. So nakalagay sa title yan, hanapin mo lang doon Facebook ads. Tapos doon, pwede mo na siyang sundan kasi pwede mong i-post, tapos gawin mo muna, tapos play mo na naman, tapos post mo na naman. So masusundan mo siya doon. Okay? So follow nyo na rin, dapat nag-follow na rin kayo lahat ng mga partners sa page ng UR Online System kasi simula nung mga nakaraang linggo, nag-upload na tayo doon ng regular na mga Zoom training natin, mga recorded. So ina-upload na natin doon sa YouTube natin. Alright, so sabi ko nga, mabilis lang tayo guys. Actually, guys, wala kasi ako ngayon sa hub din. So, medyo mabilis lang tayo, wala tayo isang oras. Yan, so hopefully guys, na nasundan nyo ako. Hopefully na makapag-set up din kayo ng ads sa mga wala pang laptop, sa mga wala, hindi pa nakapag-set up ng ads. Pwede kayong magpa-set up sa apply nyo, magbigay lang kayo ng pang-funds, tapos aralin nyo, aralin nyo paano mag-reply, paano mag-assist, mahingi kayo ng script sa business suite para guys kayo matuto. Yun yung pinaka-importante. Yan. Kasi sa negosyo natin na to, pwede kang kumita na wala kang masyadong alam o hindi kayo natututo. Pwede kang kumita, maraming ganun. May mga kumita na ng milyon na hindi naman talaga nila alam personally. Pero pwede ka rin, pero mas maganda pa rin na kumita ka dahil may alam ka sa ginagawa mo. Kumita ka dahil sa skills mo. Kumita ka dahil sa galing mo. Okay? Kasi pagka kumita ka dito dahil lang na kumita ka dahil sa ibang tao, wala kang alam, di mo alam personally kung ano yung ginawa sa business, bakit ka kumita, kumita ka nga ng pera, pag tumigil yung income mo, hindi mo na alam pa paano ulitin kasi hindi mo naman alam kung paano ginawa. Kaya para sa akin, lagi po natin piliin yung karunungan, yung kaalaman, yung tayo yung matuto. Okay? Pwedeng ipagawa sa iba? Yes, pwede. Pero kung hanggat kaya, hanggat maaari, try mong aralin, try mong gawin. Kasi iba pa rin pagka kumita ka dahil sa skills mo. Kasi sabi ko nga, pag nawala mo yung income mo, tapos dahil kumita ka lang naman dahil sa alam mo, kaya mong ulitin eh. Kasi alam mo kung paano kitain, alam mo kung paano ginawa. Kumita ka 100,000, next month nawala, wala kang income next month. Next month, pwede mong ulitin yun. Bakit? Alam mo eh, alam mo kung ano yung ginawa mo, bakit ka kumita. Di ba? So hindi siya tsamba. May alam ka. Okay? Mas masarap din po yun. Okay? Yan. So, baguhin na natin yung mindset na busy kasi ako, Sir Carlo. Maniwala kayo sa akin, guys. Itong negosyo natin, pag binigyan nyo ng oras, tama, binigyan nyo ng oras, binigyan ng effort, kumbaga, alam mo yun, instead na mag-TikTok kayo, hindi ako naniniwala sa sobrang busy. Marami pa rin kami mga nakikita, OFWs, busy daw, hindi nagre-reply, busy kasi ako, coach. Tapos maya-maya, nakita ko may day, TikTok, pasayaw-sayaw pa, nakailang take pa yun, tama? Kasi hindi naman isang take lang eh. So, nag-consume ng oras yun. Di ba? So, gamitin nyo ng wisely yung oras nyo para at least na pag sinaga nyo yung negosyo natin, maniwala kayo sa akin. Isang taon lang na pagpa-part-time mo, tapos sinaga mo, inaral mo, tapos nagkaroon ka ng mindset na kailangan gumaling ako dito. Kasi yung negosyo natin hindi naman mahirap. Mahirap lang siya sa umpisa pag wala ka pang alam. Ay, pag nagkaroon ka ng alam, hindi na siya mahirap, may madali na lang siya. Kaya una, goal natin magkaroon ka ng sarili mong kaalaman. Okay? Iba pa rin yung kumita ka. Although maganda yung may marketer ka, kumita ka dahil sa mga marketer mo, mga hubber mo, okay yun, maganda din yun, tama? Passive ka, mas maganda yun. Pero mas maganda pa rin yung may alam ka kahit papaano. Para kung sakasakali man, ano man yung mangyari, kaya mong gawin yung business, kaya mong kumita dahil sa sarili mong kaalaman. Alright? So thank you so much guys. Thank you so much po sa ating, ilan ba yung participants natin dito? Participants natin. Thank you so much sa almost 150 na participants. Thank you sa time ninyo. Masyadong mabilis yung training natin. But
Di bale, next time, babawi ako next time sa inyo. Tuturo ko sa inyo next time yung mga strategy sa business suit. Since na mapapanood nyo to kung paano mag set up sa advertise, yung next naman na ano natin, training natin yung sa business suit naman, paano mag-reply, ano yung strategy kay client, ano yung sabihin kay client, paano siya paano pasalihin yung mga clients natin, mga prospect natin. So doon ko mapapakita next training natin, next meeting natin. Kaya huwag kang mawawala huwag kang mawawala next. Kasi kung nakapanood ka right now, gawin na natin kompleto. Dapat next meeting natin, dapat andoon ka pa rin. Okay? And guys, bago ko matapos, promote ko na rin this coming June 4